Ngayong bisperas ng pahalik sa imahe ng Poong Jesus Nazareno, ipinakita na ang mga pagbabago o modification sa andas na pagsasakyan ng imahen. Nagsimula na ring alisin ang mga sagabal sa ruta o daraanan ng traslasyon. May report si Mariz Umali. Bahagi ng tradisyon ng taunang pista ng Poong Jesus Nazareno ang andas kung saan isinasakay ang imahen. Ang andas ngayong taon, halos katulad sa ginamit noong 2025. Ginawang perforated o butas-butas ang pintuan para hindi kulob sa loob. May manibela na rin ang andas, kaya magkakaroon ng driver. Naililiko na ng maayos yan. Dati, ang nakalagay dyan, yung timon lamang, bakal lang yun na isang piraso. Parang nagtitimon ng bangka. Mahirap yun, no? Hindi nakokontrol. At least ito, mas madaling nakokontrol yan. Meron ding fire extinguisher, power supply, electric fan at exhaust. 5 ihos ng Nazareno ang kasya sa loob. So ito po yung itsura ng loob ng likurang bahagi ng andas. Kung dati flat lang itong flooring, kaya nakasquat lang ang mga ihos sa loob. Ngayon, mas binabaan ang footbase para mas magkaroon ng espasyo, mas maging komportable at makaupo na ang mga ihos sa loob. Sakaling namang magkaaberya, pwede rin naman daw buksan ang footbase katulad nito para silipin o agarang kumpunihin ang magiging problema sa gulong. 4 na forklift na gulong yan na palagay ko hindi na tayo magkakaroon ng problema na may mababali. No? Tingin ko matibay na ho ito. Meron na rin ho yung preno, na may preno yan. Kaya pagka kahit anong itulak, padaos-dos, hindi ho mabilis itulak. Kung noong 2024 marami pa ang nakakaupo sa andas, ngayon isa na lang ang makakatayo sa magkabilang gilid. Tempered glass na rin ang salamin kaya mas matibay. Meron pa ring salya at lubid. Kung mapuputol yan, we have a spare. No, 2 set po ng spare na lubid. Hindi na nga lang kasing haba ng 50 meters, but enough para makatulong igiya at atake ng ating andas ng mas maayos. Sa ruta o daraanan ng traslasyon, inalis ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang mga sagabal. We're expecting millions or even hundreds of thousands of people who will be participating on. It's very important na as early as now, i-clear na po natin sila. Pero may mga nagmatigas. Kaya nga sinasabi sa inyo, alisin natin. Oo nga, ako na lang po mag-alis. Promise ko sa inyo, sir. Bukas pagbalik ko, wala na. Okay po. Oh, Sige pero po. ito pwede ngayon na. Yung sidecar? Yes, lahat. Itong motor akin niya, sir. Oh, sige, pakialis na po. Bukas sige. pagbalik ko, pag andyan yan, ako mag-aalis, ha? Sige po, sir. Usapan maayos yan, ha? Opo. Meron ding mga natiketan. Sinita rin ang mga tindahang sinakop na ang daanan ng mga tao at mga car wash na sa bangketa na naghuhugas. Sa Plaza del Carmen, tapat ng San Sebastian Church, kung saan ginaganap ang pagdungaw, mas maraming hinatak na sasakyang iligal na nakaparada kahit designated parking naman ang lugar. May mga sasakyan na inabutan po natin na wala naman pong parking ticket. So ibig sabihin po niyan, pumarada po sila illegally. Simula bukas, bawal munang magparada sa mga designated parking area sa ruta ng traslasyon. Bukas ng alas 7 ng gabi, simula na ng pahalik sa imahe ng Poong Nazareno sa Quirino Grandstand. Special non-working day naman sa lungsod ng Maynila sa Biyernes, January 9 ayon sa Malacanang. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.